Sa Romans chapter 8 verse 1 hanggang 4. At kung nakita na po natin, ay sabay-sabay na lang po natin basahin. So Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent His own Son in His likeness of sinful flesh, and for sin committed, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, banal na nasa langit, salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin na bawa na kami po inyong gabayan at kayo po ang manguna. At ganun din po sa inyong mga salita, ay pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig na may ang inyong salita ay ma-absorb ng bawat isang nakikinig sa araw na ito, Lord. Ang lahat na ito, aming dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus, Diyos na aming tagapagligtas. Amen. So ngayong hapon po na ito, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating Diyos, at sa ating tagapagligtas. So tayo po ay katatapos lang na naganap na camp. Tayo po ay nagpapasalamat at ang bawat isa ay nasa maayos at wala po tayong hindi magandang nangyari sa kabuuan po ng ating camp. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang nangyari o ano po ba ang na-build sa nangyari pong camp na ito? So, ako po ay natutuwa dahil sa aking mga pamilya ay kompleto po sila rito. Pero ang tanong po ay, ano po ba ang na-build na nangyari na napagtagumpayan or ano ba ang magandang nangyari para masabi natin na itong camp na ito ay meron po tayong natutunan. Ano po ba ang na-build natin? So, sa akin pong pag-obserba, so ang na-build po nitong camp na ito ay yung relationship. Di ba? So, yung relationship ng bawat isa. Hindi yung mga magkarelasyon relationship. Yun yung na-build. So, which is, na-build natin totally is yung relationship talaga natin sa Panginoon. Ayun po yung nakita ko na kagandahan na nangyari ngayong camp na ito. Yun po yung, kasi lahat po tayo bilang isang mananampalataya, tayo po ay ginampanan natin yung trabaho. Di ba? Katulad ng iba, nasa labas. O ako, nasa labas din, pero natutuwa ako dahil yung aking mga pamilya. Pero marami, karamihan sa labas, natutuwa ako dahil dito, di ba? Pag pumupunta ako, tahimik, napakatahimik. Diyan sa labas, pag dumarating ako, tahimik. Akala ko walang mga walang nagaganap, walang gawain. Pero ang katotohanan, patuloy. At yun yung nangyari. Yung gawain na yun, nagpapatuloy kahit na yung ganitong mga panahon, dapat nasa bakasyon, di ba? Pero hindi. Talagang nagtatrabaho tayo bilang lingkod ng Diyos. Yun yung na-build. Di ba? So, kung ang relationship, yun yung pinatutunguhan nung nangyayari at yung nakita natin, dun mas natutuwa ang ating Panginoon. Kasi, isipin niyo po, ano bang dahilan? Ano ang dahilan kung bakit tayo nawalay sa Diyos? Di ba? Kaya tayo nawalay sa Diyos dahil yun sa yung relationship natin sa Diyos, yun yung nawalay. Di ba? So, ano yun? Ano yung nawalay na yun sa atin mula sa pagitan ng tao at ng Diyos? Ano yun? Ito yung Espiritu. Di ba? Nawalay ang Espiritu natin sa Diyos. Kaya nung tayo nagkasala,
nawala tayo sa relasyon ng Diyos dahil namatay ang ating espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ngayon, narito ang biyaya ng Diyos na ibinabalik niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So tignan natin, ang Diyos, bagamat karapatan natin na gampanan ang ating trabaho sa ating Diyos, pero ang Diyos patuloy na nagtatrabaho. Nagtatrabaho ang Diyos, bagamat espiritu ang Diyos, nagtatrabaho po siya para sa atin. At ito pong ating discussion ngayon at ang title is God's Double Works to Do for Our Work. So, God double works. Meaning, meron tayong trabaho. Pero, hindi katulad ng Diyos. Isang trabaho, pero dalawa ang kaya niyang magawa. Diba? Tayo, nagtatrabaho tayo, minsan, isa lang, di ba? Hirap pa tayo. Pero ang Diyos, hindi. So, God's double works for our work. Yan yung tatrabaho ng Diyos, doble ang trabaho na trabaho ng Diyos na ginagawa para lang mapangalagaan po tayo. So, as a discussion, yung nakikita natin, ito yung yung kaganapan na nangyari na ginagawa natin bilang mga believers. Ito yung binibless talaga ng Diyos yung mga ganyang gawain. Dahil ito yung gawain na alam niyo yan, hindi ito yung gampanin natin to bilang isang mananampalataya. Na kung saan, kung ang isang mananampalataya na kay Kristo na, dapat yung ating gawain talagang pang Kristo. Tulad ng kung tayo po ay nasa espiritu ng katotohanan, dapat ang ating gawain ay yung pang-spiritual din na gawain. Yan po yun. So, ano itong mga gawa o works? Una, the works of the Savior. Work of the Savior. Ito yung una. At ang pangalawa is the work of the Spirit. So, dito tayo sa work of the Savior. Work of the Savior set us free. Di ba? The work of the Savior set us free. Yan po yun. Ang Diyos, bagamat hindi natin nakikita, ang Diyos ay nagtatrabaho dahil mahalaga tayo sa Kanya. So dahil tayo ay nawala sa relasyon, na wala tayo sa relasyon sa Diyos, ang Diyos gumawa ng kaparaanan para manumbalik tayo sa Kanyang relasyon. Pero ang kaparaanan na ito, pinagtatrabaho. Pinagtrabahuan din niya, nagtrabaho din siya. Pero ito ang trabahong ginawa niya, the work of the Savior. Di ba? To set us free. So sabi nga dyan, di ba, basahin natin sa verse, di ba, sa Romans verse chapter 1 and 2. Ang sabi dyan is, there is therefore now condemnation to them which are in Christ Jesus, walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death. Kapag tayo po ay nasa kay Kristo na, wala na po tayong paghatol dahil wala na po tayong paghatol kay Kristo. Ay wala na po tayong paghatol pag tayo po ay na kay Kristo na. So, tingnan po natin Kasi ang sabi po dyan, pinalaya na tayo. Diba? Sa espiritu ng buhay na kay Kristo. Na kay Kristo Jesus, mula nang tayo ay naging malaya na sa kasalanan at kamatayan. Kung kaya, dahil tayo ay na kay Kristo, wala na po tayong paghatol. Ayun po yung niya. Ayun po ang trabaho niya. Di ba? As a Savior. So, gawin tayong malaya. Gawin tayong malaya. Sabi nga dyan, the Lord and the law of Spirit set us free. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law
of sin and death. So, wala na po tayong paghatol dahil yun yung binigay na trabaho ng Diyos na yung kanyang anak, di ba? Talagang yun yung binigyan niya tayo ng tagapagligtas upang tayo po ay matubos sa kasalanan at nang sa ganon tayo ay maging malaya na. Yan po ang trabaho. Then next, number 2 is the works of the Savior, sin, kasalanan, offering. Diba? Sin offering. So, sabi po dyan sa chapter 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in likeness of sin flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So, alam naman po natin na tayo bilang mga tao, hindi naman, alam niyo yan, hindi natin kayang gampanan yung kasulatan. Wala tayong kakayanan. Di ba? Na tayo mismo, kaya natin i-offer ang sarili natin? Hindi. Dahil base sa batas, na sa kasulatan, kailangang matupad na ang talagang mag-aalay at ang talagang i-offer o mag-o-offer ng kasalanan ng lahat ng tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung trabaho. Yun yung trabaho ng Diyos na kumikilos alang-alang sa atin. Yun yung kanyang trabaho na kailangan ay matupad yun. So, yun yung trabaho na kailangan niyang gampanan. Kasi ang Diyos, dahil ang ating Panginoon, yun yung in-offer, di ba? Yung kanyang sarili. Sinend siya ng kanyang ama. Bakit? Kasi, kung baga sa pag-uusap, kung ang tao, hindi natin makayanan kung ano yung ginampanan ni Kristo. Kaya ba natin yung ginampanan ni Kristo na pagpapapakot, pagpapakahirap? Hindi natin kaya yon. Alam ng Diyos yon. Nung binanggit yung likeness, meaning, ang Diyos, kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung pakiramdam ng hapdi, sakit, at paghihirap, alam ng Diyos yon. Dahil, ginawa tayong kawangis niya eh. Pero dahil ang kautusan, ang dapat gumanap nun ay tayo. Tayong nagkasala eh. Tayo. Pero ang sabi ng Diyos, hindi natin kakayanin. So anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, kailangan mayroong isang tao na magsasakripisyo. Pero paano gagawin yun? Diyos nga siya. Kayang-kaya niyang paglabanan yung sakit, yung hapdi, yung kamatayan. Di ba? Kasi Diyos siya eh. Ito yung trabahong ginawa ng Diyos. Ito yung plano na pinakamagandang ginawa ng Diyos. Sige, isusugo kita, hubarin mo ang pagka-Diyos mo at maging tao ka. At nang sa ganon, magampanan mo. Yung kasulatan na dapat tao ang gagawa nun, gagawin mo yon. Nang sa ganon, mailigtas mo ang lahat ng tao. Ayun ang trabaho ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. So, yun yung pangalawa na trabaho ng Diyos. Then, ang pangatlo, satisfied the law. Pagkatapos nun, na siya po ay inoffer, na pagkatapos nun, na siya po ay nagkatawang tao at inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito po yung katuparan. Bakit nangyari yon? Para masatisfy ang kautusan. Di po ba? Para masatisfy ang kautusan. So verse 4, sabi dyan, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So meaning, talagang ginawa niya yon. Sabi nga dyan, Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad
sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng ating laman. Ayun po yon. Ayun po yung trabaho na ginampanan po ng ating Savior. Di po ba? Na kung saan, yun yung trabaho ng Diyos. Ginampanan niya yun. So, bilang ating Diyos, tignan natin kung gaano kahalaga tayo sa Kanya. Di ba? Dahil siyempre tayo, bilang tao, tandaan natin, tayo po, meron tayong tatlong hakbang di po ba? Kung paano yung ganap na ating kaligtasan. Di ba? Yung sinasabing, ano ba yung isa? Yung isa is sanctification, glorification. Ano nga yung una? Ayun, justification. Yung justification, ito yung yung pagliligtas sa ating kaluluwa, di ba? So, kaligtasan ng ating kaluluwa. Bagamat, andun na tayo. Tayo po yung mga ligtas na at niligtas na tayo. Siyempre, yung sanctification is yung kaligtasan din ng ating spirito, di ba? Na kung saan, pagkatapos nating maligtas, kailangan magpakabanal tayo. Di ba? O bagamat, nandyan na nga tayo, naligtas na tayo, nagpapakabanal tayo, malinaw. Malinaw pa rin na tayo po ay mamamatay. Di ba? Kasi nasa katawan tayo. Wala naman tayong nakitang tao na nagpakabanal pero hanggang ngayon buhay. So meaning, napakaliwanag na tayo po talaga ay mamamatay. Di ba? Dahil yun yung nasusulat. Tayo talaga ay mamamatay. Dahil itong katawan na to ay makasalanan to. Kailangan itong bumalik sa kung saan kinaroroonan itong katawan na ito. Pero, dun sa glorification, siyempre, ito na yung kabuuan na kung saan bubuhayin na tayo at maging glorified body na tayo. O, di ba? Bagamat namatay man ang ating spirit, kung namatay man ang ating espiritu nung panahon na tayo nagkasala, eto ang Diyos. Di ba? Nagtatrabaho siya para sa atin. Nagbigay siya ng anak. Ibinigay niya ang kanya anak. Anong trabaho ng anak? Para maging tulay, daan, para tayo ma-connect yung relasyon natin doon sa Ama. Di ba? Kaya ang ginawa, kinakailangan talaga natin, gaya ng patotoo na nangyari sa buhay ni Kristo, ganun na ganun ang magiging patutunguhan natin. Tayo naman din, yung kasalanan na kinuha ng Panginoon sa atin, di ba? Kinuha niya, namatay siya, inilibing at nabuhay muli. Tayo naman, siyempre tayo, yung ating kasalanan, bagamat tayo namatay, kailangan patuloy natin papatayin yung ating kumbaga, ang gawain ng laman nang sa ganun magpatuloy at tayo po ay magpatuloy na mabuhay naman yung ating banal na espiritu. Dahil ang espiritu na nakay Kristo, bagamat kung ang ating laman ay mamatay man, patuloy pa rin na mabubuhay yung ating espiritu na nakay Kristo. At pagdating ng araw, anong mangyayari? Bubuhayin tayong muli, di ba? Ng Panginoon, na talagang glorified na, talagang, kumbaga, talagang nasa ayos na, katawan na talagang wala nang pagkasira, di ba? Yun po yung ginawa ng Diyos na kanya pong trabaho, alang-alang po sa atin. Yan. Ang pangalawa, ito po ang trabaho naman ng Spirit. The work of the Spirit. Yan. So, ang Diyos, nagampanan na niya kung anong trabaho. Bagamat nasa atin na yon. Dito naman tayo sa the work of the Spirit. The work of the Spirit, number one, is set us on. Diba? So, sabi dyan, talagang tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo talaga itinakda talaga sa atin ang Spirit, di ba? Ang Holy Spirit, itinakda yan sa atin. Talagang nandyan yan para sa atin yan. So, habang tayo nabubuhay, continue living under the control of the Holy Spirit. Yun. So, ang sabi dyan, sa verse 5 hanggang 8,
Ang sabi dyan is, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they what are after the flesh, the spirit, the things of the spirit. For to the carnally minded it death, but to the spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. So tayo, namumuhay po tayo, di ba? Kung itinakda yan na ang espiritu ay naitakda na sa atin, ang sabi nga diyan, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol din sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ayun po, kasi itinakda sa atin, di ba? Itinakda sa atin na tayo, na ang Holy Spirit ay talagang itinakda yan para sa tao. So, meaning, kung sa atin na yan, para malaman natin na pag ang Spirit ay nasa atin na, dapat pinapahalagahan, ang pagpapahalaga ng isang nasa atin na ang Spirit, dapat ang spiritual din ang pagpapahalaga din natin sa buhay. Yun. Hindi, wala na nga tayo sa pamumuhay ng laman. Kaya hindi na dapat tayo, dahil ang namumuhay nga daw sa laman, ay nagpapahalagap din yun sa laman. Pero bagamat itinakda na ang espiritu ay nasa atin na, dahil pinagtrabahuhan yon ng Diyos na mapunta sa atin yon, dapat trabahuhin din natin yon. Pahalagahan din po natin yon. Yan. Sabi diyan, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Diba? Kasi tayo bilang mga may kaluluwa tayo habang tayo nabubuhay ngayon. Di ba, gawa nga ng ang sitwasyon nga natin kapag tayo humiwalay na, nag-separate na yung katawan natin dito sa ating espiritu o sa ating kaluluwa. Mahirap naman kung dito pa lang puro na tayo pighati. Alam naman natin na kahit mamatay tayo, katawan lang ang namatay. Ito lang yung kung alin, itong katawang lupa lang naman ang mamatay. Pero yung ating kaluluwa, hindi yan mamamatay. Kaya, napakahirap na kung dito pa lang, puro na tayo paghihirap, pagpighati. At wala naman tayo doon sa pagsunod. At wala naman tayo doon sa kaligtasan na kung saan ipinagkaloob na nga sa atin. Aba, ganun pa rin ang ating mararanasan doon sa kabilang buhay. Napakahirap. Kaya maliwanag na sinasabi na kapag tayo ay lumalakad ayon sa pang-espiritual na lakad, nagbibigay nga yun ng hindi kamatayan at yun ay nagbibigay pa ng kapayapaan. Diba? Binibigyan tayo ng buhay at kapayapaan. So napakaganda ng ating pangalawang buhay kasi meron na tayong kapayapaan. So iyan po kaya itinakda po yun sa atin, yung spirit po na yun. Diba? Kasi nga, sabi nga dyan, to continue living under the control of the Holy Spirit. Kaya, those who live according to the sinful nature have their mind set on what the natures desire. But who those live in accordance to the Spirit have their mind set on what the Spirit desire. The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, but nor not it do so those controlled by the sinful nature cannot please God. So meaning, pag tayo po'y lumalakad talaga sa laman at hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa pang-spiritual na lakad, di ba, hindi naman talaga kalugod-lugod. So, ang Diyos ganun din. Hindi tayo kalulugdan kung hindi tayo lumalakad ayon sa natanggap natin, di ba? Natanggap natin ang Holy Spirit, so dapat magpatuloy na tayo lumalakad ayon sa spiritual na
lakad. Nang sa ganon, kalulugudan tayo ng Diyos. Yan. Pangatlawa, the works of the Spirit settled in us. Na-settled na. Di ba? Na-settled na. So, sabi dyan sa chapter 9, sa 9 to 10. Sabi dyan sa 9 and 10. Kasi na-settled na. So, the Spirit settled. 9 and 10. Sabi, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Diba? So, meaning, ang espiritu ng ating Panginoon, talagang nananahan na yan pag tinanggap natin. Meaning, kung hindi yan nananahan sa atin, malamang, hindi yan sa galing kay Kristo. Di ba? So, minsan, meron nga yung, asan ba si John? Caruso. Meron, na-sharean nga yung kaibigan namin ni Nico dyan yun na nga. Ang tanong niya kasi ganito, ligtas ka na ba? Sabi niya, oo. Paano mo nasabing ligtas ka? Hindi masagot. So, ang sabi, paano nga naman, paano bang ligtas? Hindi, halimbawa, sabi ni Jan, kung halimbawa pinatay mo yung amo mo, pambira ako pang pinatay. Halimbawa pinatay mo ang amo mo, ligtas ka pa rin ba? Mahirap naman yan. Anong tanong yan? Ba't po pwede bang ganun? Hindi nga, assuming nga na pinatay mo. Ligtas ka pa ba? Hindi makasagot. O, 50-50 ka. Ang sakit magsalita 50-50 ka. Bakit? Kasi, ang kaligtasan, talagang once na sinanggap mo ang Diyos, ligtas ka na. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban, bagamat ligtas ka na, may paghuhusga naman Parang, yun ang paliwanag. Sabi niya, kung halimbawa nga, sabi ni John, ikaw nga mag-explain. Explain ko na yan, hindi lang nakikinig. Di sabi niya, sige, explain na lang natin. Sabi kasi ni John, ganito. Ganito kasi yon. Ano ka ba? Born again daw sige, ganito yan. Paliwanag natin, sabi niya. Kasi, dun, parang ang gustong iparating ni John, yung kanyang kinakaaniban, hindi malinaw yung kaligtasan. Parang ganon. Di ang tanong, kung halimbawa, ikaw ay nabinyagan muna, kasi binyag naman sa katawan. Ano ka? RC, alam nyo na yun. Madali ako Tapos, okay. Kung halimbawa naman, na ikaw ay na bautismuhan sa INC. Adi, iglesia. Ikaw naman ay na bautismuhan kay dating daan. Di dating daan. Ikaw. Adi, ito ang tanong. Kasi, gustong malaman kung ano ang pinaka-basic na parang pinaka-nilalaman kung bakit siyempre ang kaligtasan depende yan sa church, di ba? Dapat tumpak na ang ating kinaaniban tama ang binigay na kaligtasan sa tao. Di tinanong, si Kristo. Sino ang nagbautismo? Sabi niya. Ang tagal niya mag-isip si John the Baptist. So ang pagkakaunawa, tama nga nang naririnig natin lagi kay Pastor, ang Tagalog talaga ng John the Baptist, Juan Bautista. Pero hindi nga ganon. Hindi naman niya apelido yun John the Baptist, meaning si John the Baptizer, di ba? Siya yung nagbabautismo. Tama naman. So, ang tanong, ano ngayon si Jesus? Baptist. Di ba? Baptist. Siyempre, si John the Baptist, ang binigyan ng authority ng Diyos na siya ang mag-baptize kay Jesus Christ, which is para matanggap niya ang kapangyarihan na mula sa Diyos para ang kapangyarihan na yun ay mahawakan niya para maibigay sa kanya ang kapangyarihan, hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Meaning, tayo natatanggap, bagamat itong simbahan na ito, ang ating Panginoon naman talaga ang nagtatag. So, yung Holy Spirit, galing yun kay Jesus Christ na, kasi, na isa katuparan at ibinigay na nga para sa, binigyan na nga ng kapangyarihan ng ating Panginoon para maibigay din ng Holy Spirit sa mga tumanggap sa Kanya. Kaya ang tanong, paano yan ngayon? Hindi ka totoong ligtas. Sabi ko nga, siya, alam niya na ligtas siya. Pero by the grace of
God, siyempre, yung pagpapalo up at pagpapaunawa, unti-unti kikilos ang Holy Spirit doon para kahit paano maunawaan niya. Kasi siyempre, mahirap din ano yun ng isang tao na basta ang importante, kasi na-challenge ako kay Jan. Sabi niya, pananagutan ko daw. Hindi. Sabi ko, napatanggap ko na yan, hindi lang niya maalala. Si ano yan, yung isa pa, hindi yung kagabi pastor. Yung isa pa. So, yun. So, malaking bagay po yung ganon. So, yan po yung napaka-importante po nun. Na tayo po, na dapat alam natin kung sigurado tayo sa ating kaligtasan. So, ito, dun sa trabaho ng Spirit, is settled in us. So, meaning, kung tayo po, tumanggap tayo ng Espiritu galing sa ating Panginoon, Jesucristo, na yun naman ay galing dun sa Diyos, di ba? Ito yun, siyempre, kung tayo ay na kay Kristo, kung tayo tumanggap ng Holy Spirit, tayo na kay Kristo. Pero pag hindi tayo tumanggap nun, hindi tayo kay Kristo. So, yun po. Then, pangatlo, the work of the Spirit strengthens us. Di ba? So, yung Spirit na kung saan nananahan sa atin, nagpapalakas po yun sa atin. Di ba? Siyempre, alam naman natin, dito sa sanglibutan, di ba? Bagamat minsan, tayo po ay parang hindi natin yan ganong napapansin kasi focus tayo sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. Pero ang Diyos, alalahanin natin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, di ba? So, strengthen us, talagang pinapalakas. Sabi dyan nga sa verse 11 and 13, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So 12, therefore, brethren, we are debtors not to be to the flesh, to live after the flesh. But if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, ayun po yung pinapalakas po tayo ng Espiritu na nananahan sa atin. Sabi nga yan, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan. Siyang muling buhay. Wala tayong teka lang, ano ba yun? 11, 12. Wala sa nabubuhay sa inyong mga katawan, may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritu na ninirahan sa inyo. So, wala tayong pananagutang sundin ang hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So, yun po ang kagandahan. Dahil nasa atin na po yung Espiritu, so pinapalakas po tayo. Diba? Pinapalakas tayo para makaiwas po tayo sa makamundong laman. Diba? Para kahit na hindi basta kahit papaano, kung hindi para talaga maiwasan natin na tayo po, na ang ating espiritu ay mamatay muli. Siyempre, kailangan magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo dahil tayo po ay ginagabayan naman ng banal na espiritu. Then, sabi nga dyan, the Holy Spirit give us power to put to death sinful desire. Sinful desire. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies through its Spirit, who lives in you. Therefore,
we have an obligation. But it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But the spirit, you fought the death, that misdeed of the body, you will live. Then, ang pang-apat, the work of the spirit, sonship, anak, sonship guaranteed. Yon. So, ito yung garantiya. Di ba? Na ginawa ito ng Diyos. Ito trabaho. Natanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Tayo lumalakad sa Diyos. Ang kagandahan, the Holy Spirit testify that we are heirs, tagapagmana of the Holy God. Tayo po yung mga anak. Tayo yung anak na po ng Diyos. At dahil doon, tayo po ay tagapagmana ng ating amang Diyos. Kahit, sabi nga dyan, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry. The Spirit himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his suffering, in order that we may also share in glory. So, malinaw po yun. Yun po yung guarantee. Kumbaga, ginagarantihan tayo ng Diyos na kapag tayo po ay nakareceive ng, di ba, Holy Spirit galing sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin na pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, automatic po, para sa ating amang Diyos, tayo po ay kanya na ring mga anak. Di ba? At tayo po ay tagapagmana din, katulad din ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, sa ating pong conclusion, gandun lang ako, baka mainip si JC. Tayo naman bilang mga Kristiyano, sa totoo lang, mahirap ang mamuhay, di ba? Maraming tukso, di ba? Sa trabaho lang madali tayong matukso. Maraming mga dahilan para tayo po ay ma-fail, di ba? Diba? So, sabi nga dyan, if we fail to live a righteous Christian life, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Bakit? Because that will not change our good condition. Hindi naman yun makakapagpabago ng ating kinalalagyan at yung relasyon natin sa Diyos. Dahil anak na tayo ng Diyos. Tama? So, we still remain magpapatuloy na tayo po ay anak pa rin ng Diyos at tagapagmana pa rin tayo ng Diyos na kay Jesus Christ. And the Holy Spirit have done and will continue to do. Talagang magpapatuloy yan. Until, ano ba yun? Makapagitan ako ng anak ko. Until na yung ating karakter, di ba? Yung karakter natin, maaring sa panahon ng ating inaantay pagdating ng araw na tayo po yung mag-glorify, is totally, completely changed na. Di ba? Yun. So, ngayon pa lang, talagang ganon. Kapag tayo ay nabubuhay pa, patuloy po tayong magpakabanal. Magpakabanal. At dun lang napiplease ang ating Panginoong Diyos. Amen. Tayo po ay tumayot manalangin. Bagyan natin si Pastor Bong. Thank you so much, Apo. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa mensahe, at sa araw na ginamit niyo sa Apo. Ako lahat ay tayo po at kapitan. We know that we have a great God
a very excellent Savior at tayo po'y nagkaroon ng glorious kind of salvation. And the Spirit working in us. The Spirit settles, indwells, and it convinces, protects, guide, direct our paths. And nilalay tayo sa kapamakan, nilalay tayo sa mga sauna, only to take heed about what the Spirit says to us. And sometimes we cannot comprehend the word, the guidance of the Spirit because we are carnally minded. But to be spiritually minded, we will be quickened. We can fully comprehend and digest that the Holy Spirit is guiding us. So I know mga kapatid, we need to listen what the Spirit said to us. So if you are reminded by God's word, alam natin na the Spirit, ang gusto noon na magiging settled tayo spiritually, we will mature spiritually, we will be in God's word always. Kaya, ang Panginoon ay remind sa iyo sa mga oras na ito, you are reminded by God's word. And then, the first preaching, our lessons are about prayer. Sometimes you forget supplication, you forget prayer. Sige po kami din, it's high time that we need to reconsider, reconnect ourselves through prayer also. Sige po, come forward, kneel down, go to the Lord in prayer, pray. Father, for your reminders to us, for your words, like po na Pilipinos po sa isipan ko na sa amin. I pray to your Father, sa mga estudyante po namin, mga estudyante na dito, I pray that you are going to give the knowledge of wisdom sa mga tira po namin sa isip ng paluban, kaya sa mga nanghina, strengthen them, magramdaman, tell them. Those who are seeking your guidance, I pray to your Father, guide them into all truths, especially into the ministry of the church. As we part ways, I pray that Father, na kayo po magabay ng para sa bawat sa amin, provide our needs, spiritually, emotionally, financially, at harinaw makita mo kami that there's always joy in our hearts as we serve you from day to day. All these things I shall pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So tayo po ay